At ngayon naman, Jules, pag-uusapan natin at kakamustahin natin ang Kabisayaan pagkatapos ng bagyong nagdaan. Particular na nga itong Super Typhoon Yolanda. So, di ba sa mga sumuporta at nag-volunteer noong Pasko para makapiling ang mga pamilya nitong mga taga-Tacloban, Leyte at Samar. So maganda naman tayo na malaman natin ngayon na right after halos 2 months na, di ba? Alamin natin kung ano na ba yung kalagayan nila. And of course, para po ibahagi sa atin ang kanyang personal na experience, makasama po natin this morning ang ating paborito at talagang close natin yan dito sa Good Morning Boss, si Father Arnold Abelardo, isa pong Claretian missionary. Good morning, Father! Hello, good morning, Dayan. Good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikibahagi dito sa inyong show. Alright. Father, alam naman natin na isa po tayo sa tumulong at talaga nag-volunteer at personal nyo pong nakita yung kalagayan noon sa mga affected area sa Visayas. Kamusta po? Actually, nagpunta po ako doon. Kasama ko yung team namin ng Lakbay Kalinga. Halos mahigit 30 volunteers. Una na panood natin sa TV. Nakita mo talagang hindi ka maapektuhan. Yung maraming namatay, maraming nasira. So, nung nagpunta kami doon, inabutan namin doon talaga yung parang chaos, talagang mga bagsak na eskwelahan, simbahan, bahay, at mga patay na nakita mo doon sa kalsada. Parang ang hirap paniwalaan, ang hirap isipin na pinagdadaanan ng mga taga Tacloban, Palo, hanggang Giwan, yung ganung lugar. So, ang ginawa po ng grupo namin, sa iba't ibang evacuation center, naggawa kami ng mga psychological first aid, debriefing, at saka kinumusta sila, binigyan sila ng oportunidad na mag-share, binigyan sila ng oportunidad na maisalaysay na nila yung kanilang pinagdaanan. Father, sa dami na rin po no, ng mga dagsaan na tumulong sa mga kababayan natin sa Visayas area, ano po yung pinaka nagtulak sa grupo ninyo para meron kayong specialization na maibigay sa kanila na tulong? Siguro, ang nakakatuwa dun sa disaster na, hindi sa nakakatuwa, ang maganda ay kung paano maraming tumugon. Dito lang sa ating bansa, ang dahil mga tao na pumunta ron, sumakay ng C-130, meron pa nga kwento na kumuha sila ng bus para makarating doon. Pero nakakatuwa din itong mga foreigner na taga-ibang bansa na pumunta, pumulong, nagbubuhat ng yero, naglilinis, nag-a-assist. Yung grupo po namin, basta parang yung motivation namin, nakita namin na bagsak yung kalagayan ng mga kababayan natin doon. Kailangan nila ng ano. Kaya makita mo, mayroong mga t-shirt na tindog, sabihin stand, bangon, Leyte, bangon, Samar. Yung bang parang hindi ka pwedeng hindi gumalaw, hindi pwedeng hindi ka tumugon. At hindi lang yun dahil sa may mga nagpunta doon. Ating pasalamatan yung mga tao na nagdasal, yung mga tao na nagbigay ng konting halaga, mga taong galing sa ibang bansa, nagpadala ng balikbayan, nagpadala ng pera, para nang nun masustain at masuportahan yung mga tao dun sa Leyte, sa Samar, at saka iba't ibang barangay. So, Father, nakita natin na ang dami nyo pong nagawa at naitulong, lalo na ang inyong grupo. Hanggang kailan po natin balak i-extend yung assistance natin dito? Kasi alam naman natin ngayon, rehabilitation and rebuilding process na po ng mga nabiktima nga ng Typhoon Yolanda. Ang siguro, kuminsan, pagka mayroong nangyaring disaster na ganyan, after 2 months, 3 months, para bang okay na. Pero actually, ang rebuilding, ang rehabilitation, tuloy-tuloy. Lalo na yung masira yung bahay mo, pwede mong kumpunihin yun eh. Pwede mong lagyan ng bubong uli, ng pader, ganyan. Pero yung masira yung kalooban dahil doon sa trauma pinagdaanan, namatayan ka ng asawa, nawala yung anak, kapitbahay, kaibigan, yun yung isang pinakamahirap, yun yung isang pinakamasakit na pinagdadaanan ng mga tao doon. Kasi imagine mo, yung mamatayan ka ng isang mahal sa buhay, napakabigat na. Pero anong kwento ng Visayas? Libo-libo. Ang official count, 7,000. Ang sabi ng iba, 10,000. Ang dami talaga. So, makikita mo na mapakatindi yung trauma na pinagdaanan ng mga namatayan at yung mga naapektuhan lang. So, yung aming grupo, in collaboration with iba't ibang mga religious groups, tuloy-tuloy. Merong mga tumutulong sa amin na mga organization like Blue Magic, nagbibigay sila ng mga stop toys. May organization sa Australia na PLCAA na nagpapadala sila ng mga damit, mga laruan, at yung iba nagbibigay ng financial support para itulong namin. Kasi karamihan ng mga relief goods na dumating, bigas, dilata, ganon,
Pero marami tayong mga estudyante, wipe out lahat yung kanilang notebook, libro, lahat. So, ang ginagawa namin, kumukuha kami ng notebook, ballpen, lapis, ganyan. Yun ang aming ibinibigay sa bawat Pinapamahal. school. Yung mga bahay-bahay naman, umuhamanap kami ng mga donors ng mga martilyo, pako, at saka lagari. So, sana huwag makalimutan ng mga kababayan natin. Baka akala nila, okay na ang Tacloban, okay na Dapat ang Palog. tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong. Ang sinasabi nga ng gobyerno, baka abutin ng 2 to 3 years ang pagre-rebuild. Pero yung emosyon na pinagdaanan ng mga tao, yung problema na, yung sakit, yung kawalan. Yun ano. Pero magugulat ka sa mga tao diyan. Wala yung pananampalataya nila. Yes. Meron akong pinuntahang isang school sa Palo, Central Elementary School. Pagkatapos namin mag-debriefing na ganyan, yung bata, nakita ko, nagbabasketball. Pero magulat ka, nagbabasketball siya, shoot siya ng shoot, pero yung bola niyang ginagamit, hindi bilog, hindi, kalahati na lang. Kalahati na lang yung bola niya, pero patuloy pa rin siya ng pag-shoot. Sabi ko, ito ang espiritu ng Pilipino. Na hindi tayo mag-give up, hindi tayo pa sa sideline, hindi tayo pwede sabihin, ayoko na, namatayan ako, ganyan. Hindi, patuloy pa rin sila sa normal na kanilang ginagawa. Ang simbahan, kahit na walang bubong, Tuloy pa rin ang misa. tuloy pa rin ang Nagmimisa. misa, at puno ang simbahan. Actually, right after nung Bagyo Jules, no, meron tayong nakapanayam noon na talagang nag-ano na sila kagad. Nagkaroon na kagad ng misa at ang dami umaten. Tapos tatanong mo sa kanila, naging emotional yung misa, sinabi nila na malakas man daw yung dinulot ni Bagyong Yolanda, mas malakas ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. So napakaganda. Makikita natin ang spirit ng pagka-Pilipino na talagang yung tumatalisa. Talagang binibigyan natin yung buong loob natin sa Panginoon at tayo yung nagtotrust sa Kanya. Pero alam mo, Father, nakakatuwa rin kasi marami kami na-interview dito sa Good Morning Boss ng mga NGOs mula sa ibang bansa na talagang Dami dagsa talagang ang tulong. tulong Dami. sa biktima ng Typhoon Yolanda. Yun nga, pag may nakita akong mga foreigner doon, mga Kano, mga Hapon, talagang yumuyuko ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, maraming thank you so much, arigato, dahil pumunta sila para tumulong sa atin. Yung mga kababayan natin na busy sa kanilang buhay, makita mo nandun, magkakasama kami, sakay kami ng C-130. Alam mo naman C-130, para kang nasa MRT. Pag sinabi ng piloto, kapit, ganyan lang, wala kang seatbelt, walang upuan, ano. Pero yung bang, saan kumukuha ng inspirasyon ang mga kababayan natin dahil yung puso natin mga Pilipino. So, ano talaga, may malasakit at pagmamahal. At yan ang nakikita ko na, siguro, nung nagpunta ako doon, at ngayon nga, tuloy-tuloy yung biyahe namin, ang mga kababayan natin, hindi sila nanghihingi ng sobra-sobre. Yung bigyan sila ng pansin mula sa gobyerno. Kaya maganda rin na yung ating mga political leaders, tumigil din yung mga away nila, bangayan nila na parang samantalang sila may nagpapaliwanag na ganito, may nagpapaliwanag yan, nagtitirahan sila, kailangan magkasundo yung mga tao doon for the sake of the people. Dahil hindi nila kakailangan. Alam mo, Diane and Father, no, during yung hype talaga nung bagyo dati, talagang nakita natin na sobrang daming ang tulong and all. At syempre, yung media, naging mahalaga din yung role natin para maipakita sa buong mundo kung ano yung syempre ng mga kababayan natin. Pero iba pa rin siguro, Father, kapag directly na from your own perspective, ano po ba yung mga hindi nahagip ng camera namin? Siguro, well, isang malaking bahagi na nai-promote, naiparating yung pangangailangan ng mga tao ay ang media talaga. Very powerful yung image na makita mo yung mga tao, ganun, lumalakad, bahay na nasira. Siguro, ang magandang tingnan ng media ay yung proseso ng rebuilding. Kasi may mga bumabalita ngayon na may mga bank houses, may mga project na dapat nagagawa, talaga bang transparent yung ano na yon? Kasi ang kawawa dito, yung mga kababayan natin, imagine mo, nagpasko, nagbagong taon, wala silang sariling bahay. Hindi sila nakapag-Noche Buena, wala na yung kanilang mahal sa buhay. Diba? Nakapasko ka pa Wala sa pa, wala pa yung iba. Marami. Merong iba na yung bahay nila, inabandon. Karamihan, maraming naglipatan sa Cebu. Maraming nagpuntahan sa Maynila dahil pag pumunta ka sa isang subdivision, makita mo talagang parang ghost town. Kami yung tinira namin ay isang abandoned house. So talagang hanga ako doon sa mga volunteers na kasama ko dahil isang bahay po kami, walang kuryente, talagang ang lamok nag-enjoy at unlimited kagat kami. Christmas, Father.
Pumunta din kami, pero dito kami, bumalik kami dito, tapos balik-balik. And then may mga kasama akong mga madre na nandoon pa rin. Pag may dumating na goods, padala agad kami, pinapaano namin sa C-130. Pero Father, nabanggit natin yung rehabilitation rebuilding process. Ano po yung mga hanggang ngayon pinakakailangan pa rin para dun sa mga viewers natin na nanonood at may gininto ang puso at makakapag-donate at makakatulong pa rin po sa inyong grupo? Sa ngayon, kailangan pa rin talaga ng mga volunteers ng mga medical missions. Dahil marami pa rin talagang kailangan matingnan. Psychosocial, mga counselors, kailangan pa rin na pumunta ron. Kailangan natin yung mga pwedeng pumunta ron, magbayanihan at tumulong magtayo ng mga bahay, magkumpuni at ano. Ang hindi nila nakita, karamihan ng mga relief goods ay damit, kung ano-anong pagkain, pero ang mga estudyante, libo-libo sila, wala silang school supplies. Although malapit na ang bakasyon, pero wala silang notebook, ballpen. So yun ang isang malaking bagay na pwedeng pagbigyan din ng pansin para yung mga bata, ma-feel nila na babalik sila sa eskwelahan. At pero meron pa silang pagsusulatan, pagdodrawingan. So Father, for those viewers that lalo na yung mga interested dyan, no, mag-donate at tumulong, saan po ba sila pwedeng magpadala? Pwede silang magpadala sa DSWD, sa Red Cross, pero pwede magpadala doon sa aming center, doon sa Philippine Orthopedic Center, merong chapel doon. Sa may Banawe? Sa may Banawe, pwede nilang dalhin yung mga school supplies o anuman at kami na yung bahalang magpadala doon sa mga bata dahil kailangan talaga nila. Alright, yan. We encourage all our viewers ngayong umaga na sana po tayo po ay tumulong at wag po natin na silang iwanan pagkatapos ng right after. Dapat extend natin yung ating assistance. Actually, Dayan, lastly, share ko lang. Kasi marami po, Father, mga UP Tacloban students na nasa Diliman ngayon. And yung sinasabi ng pinaka-challenge na kinakaharap nila, syempre during the season, di ba, the Yuletide season, tuloy-tuloy yung sharing. Pero yung kinakatakot nila actually, kung paano magtutuloy-tuloy ito. Yes. Paano magno-normalize lahat? Saka baka magkaroon ng compassionate fatigue na tinatawag, ay okay na, nakapagbigay na ako. Pero kailangan pa rin nila, kailangan pa rin may bumisita doon, kailangan pa rin nila ng solidarity, kailangan pa rin nila ng gamit. Sana ang mga kababayan natin, manawagan tayo, huwag sana tayong mapagod magbigay. At doon sa mga volunteers, lahat ng volunteers, pasalamatan natin, pagpalain kayo ng Diyos dahil sa yung mga bata, pag nag-drawing, talagang ang sabi nila, ang hirap po ng pinagdaan namin, pero dumalaw kayo, salamat, sabi nila. Wow, so napakaganda. So ngayon, siguro at this point, you have any last message, Father, to our viewers? Siguro sa mga viewers natin, wag lang po natin kalimutan ang nangyari doon sa Yolanda, na yan. Pero wag din kalimutan yung iba na ngayon patuloy pa rin sa pagbangon, ang Bohol, ang Zamboanga, at ang marami pang lugar. Maging mas generous sana tayo, pagpatuloy natin pagtulong, yung mga professional, psychologists, mga doctors na pwedeng mag-allocate ng oras. Balikan po natin yung mga lugar na yun sa Tacloban, sa Giwan, Palo, na hanggang ngayon ay nagre-recover pa. Hindi pa matatapos ito at this will take a long time bago sila makarecover. So pagtulong-tulungan po natin ang ating pagtulong sa mga kababayan. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Father Arnold Abelardo, isa pong Claretian missionary. At syempre, susuportahan po namin ang inyong grupo. Sana talaga yung mga viewers natin rin, no, sumuporta at tumulong po tayo. Thank you so much, Father. Salamat po.